Magandang araw sa inyo mga ka-crime notes. Ang episode natin ngayon ay magkukwestiyon sa ating mga sarili kung gaano tayo dapat mag-ingat at kumilatis sa mga kaibigang nagiging malapit sa atin. Gaano natin sila kakilala? Gaano tayo kasigurado na ang mga kaibigan natin ay totoong nagmamahal at hindi lang pakitang tao? Paano kung ang kaibigan na minahal, pinagkatiwalaan at tinuring na isang kapatid ay siya ring tatapos sa buhay mo? Nasa likod ng bawat magandang pagtrato ay isang pusong puno ng puot at pagsiselos na humantong sa isang malagim na katapusan ng iyong buhay. Tapusin mo ang kwentong ito upang iyong maintindihan kung paanong ang isang magandang samahan ay nauwi sa patayan. Bago ang lahat ay makikisuyo sana akong i-like nyo ang video na ito. At kung mahilig ka sa mga crime stories at documentaries sa Tagalog, ay mag-subscribe ka na sa ating channel para sa marami pa nating episode na gagawin. Kaya sit back and relax mga ka-crime notes dahil magsisimula na tayo. Tingnan mong maigi ang larawan sa screen. Silang dalawa ay ang malapit na magkaibigan na sina Bea Claire Mori at Rachman Panunde. Si Bea o Biyang kung tawagin ay 15 anyos na dalagita at si Rachman na isang bakla ay mas matanda ng 7 taon sa dalagita. Ngunit sa kabila ng agwat na edad, ang dalawa ay makikita mong mayroong magandang pagkakaibigan sa isa't isa. Base na rin sa kanilang mga posts sa social media kung saan ang mga ito ay palaging magkasama at magkatabi. Ngunit noong June 7, 2020, alas 10 ng umaga, ang baklang si Rachman ay nag-post sa kanyang social media kung saan hinahanap nito ang matalik niyang kaibigan. Ang post ay nagsasabi, "Asa naman ka Biyang?" na ang ibig sabihin sa Tagalog ay nasaan ka na Biyang. Ang post ay tungkol sa nawawalang dalagita at nasundan pa ito ng ilang oras nang hindi nila makita ang dalaga. Sa isang post nito ay nagmakaawa si Rachman kay Biyang na kung saan man ito naroroon ay umuwi na dahil 24 oras na daw itong nawawala. Sa isa pang post nito ay mababasang humihingi ito ng tulong sa publiko sa paghahanap ng kanyang matalik na kaibigan sa pag-asang mapapabilis ang pagbalik nito. Ngunit, 2 araw matapos ang pag-post ni Rachman ay may isang bangkay na natagpuan sa isang sementeryo sa Kabadbaran. At kinumpirma ng mga pulis na ang nakitang bangkay ay ang katawan ng nawawalang si Biyang. Ayon sa pagsusuri, ang dalagita ay nagtamo ng 2 sak sa tiyan at para siguraduhin na tuluyan na itong mamamatay ay dinilit din ng salarin ang liig nito. Walang pagdududa na kung sino man ang gumawa ng krimen ay siguradong malaki ang galit sa biktima. Ang pagkamatay ni Biyang ay nagpagulat sa mga malalapit nitong kaibigan, lalo na sa bakla nitong kaibigan na si Rachman Panunde. Nag-post pa nga ito sa kanyang Facebook na, "RIP Biyang, bakit naman ginanyan kanila Biyang? Nasaktan ako, sobrang sakit tanggapin na wala ka na. Nakakamiss ang iyong pagkamongoloid. Ang iyong pagkabaliw, higit sa lahat, hindi ka namin makakalimutan. Mahal ka namin, Bea Claire Mori." Isang post na nagpapahiwatig kung gaano ito naapektuhan sa nangyari sa kanyang malapit na kaibigan. Ngunit tandaan niyong mabuti ang mga salita ng baklang kaibigan ng biktima dahil ang mga sumusunod na mga pangyayari ay magpapatayo ng inyong mga balahibo sa katawan. Ang imbestigasyon sa pagpatay kay Biyang ay nagsimula at ang mga pulis ay gumawa ng agarang imbestigasyon. Naunang kinunan ng pahayag ang mga kaibigan ni Biyang dahil ang pamilya nito ay sa kabilang bayan pa. Dahil doon ay si Rachman ang unang nakuhanan ng pahayag ng mga pulis at sinabi nito na si Bea daw ay may kinikitang lalaki sa sementeryo noong gabi bago ito mawala. Noong una ay voluntaryo pa ang baklang kaibigan na pumunta sa mga pulis upang magbigay ng tulong sa paglutas ng kaso ni Biyang. Ngunit kalaunan ay nagtataka ang mga pulis na tila alam daw nito ang buong pangyayari sa pagkamatay ng malapit na kaibigan. Ang mga tao ay nagkaroon din ng suspetsyo sa bakla dahil tinanong daw ito ng isang kaibigan kung ano ang ikinamatay ng biktima, na sinagot naman ni Rachman na,
bagsak sa tiyan at isang patal na lit sa leeg. Ngunit ang mga tao ay nagtaka kung bakit alam ng bakla ang buong detalye ng sugat ng biktima kahit na wala pang sinabi ang mga pulis sa detalye ng pagkamatay ng dalagita. Ang mga pulis na nagduda na kay Rachman ay masusing inimbestigahan ng bakla. Sinabi ng mga pulis na ang mga CCTV sa boarding house ng biktima ay chinek na nila ng maigi, ngunit wala silang nakitang lalaki na naghatid o sumundo sa dalaga. Salungat sa pahayag na binitawan ng kaibigang bakla, isang indikasyon ng posibleng intensyon na ilihis o iligaw ang ebidensya sa iba. Ngunit ang mga pulis na sanay na sa mga ganitong investigasyon ay alam na may sikretong tinatago si Rachman. Dahil sa masusing pag-imbestiga ng mga pulis, eksaktong 8 araw pagkatapos ng pagpatay kay Biang, ang malapit na kaibigan nito na si Rachman ay tuluyan ng inamin na siya nga ang pumatay sa dalaga. Kung iyong babalikan ang intro at tingnan ang mga litrato kung gaano sila kalapit na magkaibigan, ay parang hindi mo lubos maisip kung paanong nagawa ni Rachman ang ganon kabrutal na pagpatay. Kung titingnan mo din ang kanyang mga post na puno ng pag-aalala ng mga oras na nawawala na ang biktima, habang alam naman pala nito na patay na siya at siya pa ang kumuha ng buhay nito, ay sobrang nakakapanindig balahibo. Sa likod pala ng nag-aalalang mga salita ay isang balat kayo lamang upang pagtakpan ang kanyang karumagdumal na pagpatay sa dalaga. Isang estratehiya ng isang killer upang takasan ang kanyang mga ginawa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay lalong nagulantang ang mga pulis sa mga naging revelasyon ni Rachman. Umiiyak nitong sinalaysay ang buong pangyayari. Inamin nito sa mga pulis na pinagdudahan niya ang kanyang boyfriend at si Biang na mayroong relasyon. At dahil sa sobrang selos na kanyang nararamdaman ay nagkaroon ng maitim na balak ang baklang kaibigan. Sinet up niya si Biang at sinabi dito na may gustong makipagkita sa dalagita sa bandang sementeryo. Kung paanong pumayag si Biang at hindi kinwestiyon kung bakit sa sementeryo pa ang lugar ng pagkikita ay hindi na iulat. Ngunit ang setup na iyon ay isang plano ni Rachman upang doon niya gawin ang malagim na binabalak. Habang si Biang na naghihintay ng kanyang kikitain sa sementeryo ay nagtaka kung bakit dumating sa lugar si Rachman, ang dalagita ay walang kamalay-malay sa kanyang magiging kahihinatnan. Ayon sa pagsasalaysay ni Rachman sa mga pulis, noong una ay kinumpronta daw nito ang dalaga sa namamagitan sa kanilang dalawa ng kanyang nobyo. Tinanong niya si Biang kung bakit nagawa ni Biang yon sa kanya kahit na malapit silang magkaibigan. Kung bakit daw inagaw ni Biang ang kanyang pinakamamahal na kasintahan at sinabi din nito na bihira lang ang mga bakla na makakakita ng lalaking magmamahal sa kanila. Marami namang lalaki, bakit daw ang boyfriend niya ang inagaw ni Biang? Dinagdag ni Rachman na nagkasagutan silang dalawa at sa sobrang galit, ang komprontasyon ay nauwi sa pisikal na away. Si Rachman na sobrang nadala sa galit na emosyon nito ay bumunot ng patalim at sinak ng 2 beses sa tiyan ang dalagita. Nang hindi pa ito makontento ay tuluyan na nitong pinatay ang kaibigan sa pamamagitan ng paglas sa leeg nito. Nang mahimasmasan na ito sa kanyang mga nagawa, ay mabilis itong umalis sa lugar. Inamin ni Rachman sa mga pulis na dahil sa matinding galit at selos kung kaya niya napatay ang babae. Pagkatapos niyang patayin ang dalagita, ay nag-post ito ng picture niya na may caption, "Mukha ng iniwan ng boyfriend," na may question mark, kutsilyo at laughing emoji sa dulo. Nag-post din ito ng kunyaring sobrang pag-aalala sa dalaga ng mga sumunod na araw pagkatapos niyang patayin si Biang dahil ito ay missing na. Lahat ng yon ay para pagtakpan ang karumagdumal na krimen na kanyang ginawa. Ilang araw matapos ang pagpatay, ang ex-boyfriend ni Rachman na dahilan kung bakit niya pinatay ang kaibigan ay naiulat na mayroon ng bagong nobya. Sa kasalukuyan ay walang napabalitang update sa kaso ni Rachman Panunte. Nakakalungkot isipin na ang isang magandang pagsasama ng magkaibigan ay nagtapos sa isang patayan. Sa oras ng puot at galit, lagi sana natin piliin ang pag-ibig at pagpapalaya. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad.
At sana ay marami kayong napulot na aral sa episode natin ngayon. Guys, kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, smash nyo na yung subscribe button para updated kayo sa susunod nating mga video tulad nito. Hanggang sa susunod, mag-ingat tayong lahat.